Mahilig ka rin bang bumili yung mga binabad na karne sa palengke? Kaso nga lang ay napakamahal na ng per kilo nito. Dati guys, kapag gusto kong bumili ng binabad na karne ay lagi lamang kaming pumupunta dito sa Nepo Mart. Pero dahil malayo na kami ngayon sa Angeles, kaya naman naisipan ko na lang na ako ang magsangkap at magbabad ng pork chop. Kaya tara at samahan niyo kong gumawa ng sariling version ko ng binabad. Sa isang kasirolan, maglalagay lamang ako dito ng toyo, bawang na chinap ko lamang sa maliliit, kalamansi, at dahil nakulangan ako sa toyo, magdadagdag pa ako dito ng toyo guys. Magdadagdag na rin ako dito ng ketchup at asukal. Hahaluin ko lamang ito hanggang sa matunaw na ang asukal na inilagay natin. Pwede rin kayong magdagdag dito ng oyster sauce guys or Coca-Cola para medyo manamis-namis at malinamnam yung ating binabad. Optional lamang naman yun guys, pero ako hindi ko na ito lalagyan dahil swak na ito sa aking panlasa. Magbababad na sana ako ng karne dyan guys, bigla kong naalala na maglalagay pala ako dito ng pamintang pino. Hahaluin ko lamang ulit yan guys, gamit na lamang ang aking kamay, tsaka ko na ibababad ng isa-isa ang ating mga pork chop. Mas matagal na nakababad yung ating karne guys, mas manunuot ang lasa nito. Pero kung nagmamadali naman kayo guys, ay pwede nyo naman itong i-marinate lamang ng at least 2 to 3 hours. So ayan guys, isi-set aside ko muna ito at babalikan ko ang ating pork chop pagkatapos ng 3 oras. Pagkatapos ng 3 oras guys, ay ipipirito ko muna ang ating mga pork chop. Hindi pa ako dito naglagay ng mantika at hahayaan ko muna itong maprito sa sarili nilang taba. After 1 minute guys, ay ibabaliktad ko naman yung ating mga pork chop para yung sa kabilang side naman ang mapirito. Pwede nyo rin itong i-grill guys pagkatapos ninyo itong malaga ng konti. Yes guys, I suggest talaga na ilaga or pakuluan nyo muna ng konti yung mga pork chop bago nyo ito i-grill. Hahayaan ko muna na mawala pa yung sabaw nito at ma-fried ito ng konti, tsaka ko na rin isasama yung pinagbabaran natin kanina. Siguraduhin lang din natin na nakaset ang ating apoy sa mahina para hindi masunog yung ating pork chop or mabigla ang mga ito. Mas lalong magiging malasa at malambot yung ating mga pork chop kapag isinama natin yung pinagbabaran. Kapag natuyo na ang ating mga pork chop at naprito na ito sa kanilang sariling mantika, ay pwede na nating i-turn off ang ating apoy. Finally guys, heto na ang aking sariling version ng binabad na pork chop. Kaya naman, ano pang hinihintay ninyo guys, itry nyo na rin ang recipe na to. Napakasarap, nanunuot ang lasa at melts in your mouth dahil sa sobrang lambot nito. Siguraduhin lamang ninyo na dadagdagan ninyo ang inyong isasaing na kanin dahil panigurado akong mapapasarap na naman ang pagkain nyo nito. At kung nagustuhan nyo ang recipe natin today, palike naman po at pa-share na rin ito sa inyong mga kaibigan para masubukan din nila. At kung napadaan ka lamang, paki-follow naman ang aking page para lagi kayong updated sa ating mga bagong food recipes. Yun lang. Bye!